pagwawasto ng mga kamalian sa sertipiko ng kapanganakan. Ang OR-48 ay nagbibigay kapangyarihan sa Civil Registrar na itama ang mga clerical o typographical na kamalian sa sertipiko ng kapanganakan ng isang aplikante nang walang court proceeding. Pinawalang bisa nito ang regulasyong ng mga Artikulo 376 at 412 ng Civil Code na nag-utos ng isang judicial order para sa anumang pagwawasto ng mga entry o pagbabago ng pangalan o apelyido ng isang individual sa isang civil register. Noong 2012, ang OR-48 ay binago ng OR-10172 na nagbibigay daan pa para sa civil registrar na ituwid ang mga clerical o typographical na kamalian sa petsa ng kapanganakan o kasarian ng aplikante na nag-aalis ng pangangailangan na magsumite ng isang petisyon sa korte. Ipinapakita ng OR-10172 ang mga clerical o typographical na mga kamalian bilang mga kamalian na ginawa sa panahon ng administratibong proseso ng pagsusulat, pagkokopya, pagtatala, o pag-type ng isang entry sa civil register. Basta ang kamalian ay hindi tumutukoy sa pagbabago sa nasyonalidad, edad, o katayuan ng aplikante, may kapangyarihan ang civil registrar na ituwid ang mga clerical o typographical na mga kamalian na ito. 5. Pinapayagang mga pagwawasto basta ang kamalian ay hindi tumutukoy sa pagbabago sa nasyonalidad, edad, o katayuan ng aplikante, may kapangyarihan ang civil registrar na ituwid ang mga clerical o typographical na mga kamalian. Narito ang mga sitwasyon kung saan maaaring itama ng civil registrar ang mga entry sa sertipiko ng kapanganakan, pagwawasto sa isang maling spelling na unang pangalan o apelyido, pagwawasto sa isang maling spelling na lugar ng kapanganakan, pagwawasto ng isang kamalian sa araw o buwan ng kapanganakan, pagwawasto ng kasarian, pagbabago ng unang pangalan o palayaw. Hinggil sa pagbabago ng unang pangalan o palayaw, hindi ka maaaring maghain ng petisyon dahil gusto mo lang. May 3 wastong dahilan na nakasaad sa seksyon 4 ng OR-48. Ang iyong unang pangalan o palayaw ay katawa-tawa, may dumi ng dangal, o sobrang hirap isulat o bigkasin. Karaniwan mong ginagamit ang iyong bagong pangalan at kilala ka ng publiko sa pangalang iyon sa komunidad. Ang pagbabago ay may iwasan ang kalituhan. Paano palitan ang iyong pangalan o palayaw? Upang legal na palitan ang iyong pangalan, karaniwang kailangan mong isumite ang petisyon sa LCIRA kung saan na-issue ang iyong sertipiko ng kapanganakan. Gayunpaman, kung kasalukuyan kang naninirahan sa ibang lokasyon, maaari kang mag-apply para sa pagbabago ng pangalan sa LCIRA sa iyong kasalukuyang lugar bilang isang migranteng nagpepetisyon. Ang proseso ng paghahain ng petisyon para palitan ang iyong pangalan sa ilalim ng batas na ito ay nangangailangan ng pagbibigay ng ilang legal na dokumento bilang patunay. Kasama sa mga dokumentong ito ang certified copy ng sertipiko ng kapanganakan ng aplikante, pinakamaagang mga tala sa paaralan, sertipiko ng binyag, clearance na nagpapakita na walang nakabinbing kaso o criminal record na maaaring makuha mula sa iyong employer kung may trabaho, ang National Bureau of Investigation (NBI) at ang pulisya. Medical certification na inisyu ng isang accredited na doktor ng gobyerno na nagsasabing ang nagpepetisyon ay hindi sumailalim sa pagbabago ng kasarian o transplant. Mga tala sa medikal, sertipiko ng kapanganakan ng mga anak. Mangyaring tandaan na kinakailangan mong magbigay ng hindi bababa sa 2 kopya ng mga nakalistang dokumento. Karagdagan pa, ang petisyon para sa pagbabago ng pangalan ay kailangang ilathala sa isang pahayagan ng pangkalahatang sirkulasyon sa lokalidad kung saan nakarehistro ang naaangkop na dokumento ng civil registry. Kinakailangan mong maghain ng petisyon sa local civil registry office ng lungsod o munisipalidad kung saan nakarehistro o itinago ang talaan na kailangang ituwid o palitan. Mga pagwawasto sa apelyido. Kung ang apelyido sa iyong sertipiko ng kapanganakan ay malabo o hindi mabasa, nagkapalit ang gitnang pangalan at apelyido o mali ang spelling ng apelyido, kailangan mong maghain ng petisyon para sa pagwawasto ng clerical error sa ilalim ng mga probisyon ng OR-48. Narito kung paano mo maaaring maghain ng petisyon para sa pagwawasto ng clerical error. Sino ang maaaring maghain ng petisyon? Ang may-ari, asawa, mga anak, mga magulang, mga kapatid, mga lolo at lola, itinakdang mga tagapag-alaga, anumang ibang tao na otorisado ng batas. Kung ang may-ari ng sertipikong ng kapanganakan ay isang menor de edad o pisikal o kaisipang may kapansanan, maaaring maghain ng petisyon ang sinumang nabanggit na individual sa kanilang ngalan. 2. Saan isusumite ang petisyon? Ang petisyon ay maaaring isumite sa local civil registry office kung saan nakarehistro ang sertipiko ng kapanganakan. Kung ang may-ari ng sertipikong PSA ay hindi na naninirahan sa lugar na iyon, maaari nilang isumite ito sa LCIR ng lungsod o munisipalidad kung saan sila kasalukuyang naninirahan. 3. Mga kinakailangang dokumento bilang suporta. Batay sa listahan na inilathala ng PISA sa kanilang website, ang mga sumusunod na dokumento ay dapat isumite bilang suporta kapag naghahain ng petisyon sa ilalim ng OR-48, sertipikadong kopya ng tala ng kapanganakan na naglalaman ng entry na kailangang ituwid.
Hindi bababa sa dalawang pribadong o pampublikong dokumento na maglilingkod bilang batayan ng pagwawasto, tulad ng sertipikong binyag, sinumpa ang salaysay ng botante, tala ng trabaho, tala ng sis-asasas, tala ng medikal, tala ng negosyo, lisensya ng pagmamaneho, titulo ng lupa, sertipiko ng paglipat ng lupa, passbook ng bangko, and police clearance, mga tala ng civil registry ng mga ninuno. Patalasta sertipiko ng paglalathala. Bayad sa paghahain, 1,000. Iba pang mga dokumento na maaaring hilingin ng LCA. Paghahain ng petisyon para sa pagwawasto ng clerical error 1. Nilalaman ng petisyon, ang petisyon ay dapat isumite bilang isang notaryadong affidavit at dapat maglaman ng mga sumusunod na impormasyon, mga katotohanan na nagpapatunay sa katangian ng petisyon. Mga detalye na nagpapakita ng iyong kakayahan na magpatotoo tungkol sa mga bagay na nakasaad sa affidavit. Ang tiyak na maling entry o mga entry na kailangang ituwid at ang mga iminungkahing pagwawasto. 2. Mga suportang dokumento. Upang suportahan ang iyong petisyon, kailangan mong isama ang mga sumusunod na dokumento sa affidavit, isang sertipikadong kopya ng tunay na sertipiko ng kapanganakan o ang pahina ng registry book na naglalaman ng entry o mga entry na kailangang ituwid o baguhin. Hindi bababa sa dalawang pampubliko o pribadong dokumento na nagpapakita ng tamang entry o mga entry na maglilingkod bilang batayan para sa pagwawasto o pagbabago. Isang sertipikasyon mula sa angkop na ahensya ng batas na nagpapahiwatig na wala kang nakabinbing kaso o criminal record. Anumang iba pang kaugnay at kinakailangang dokumento na itinuturing na kinakailangan ng iyo, ng lokal na civil registrar ng lungsod o munisipalidad o ng Consul General para sa pag-aproba ng petisyon. 3. Pagpapamahagi ng mga dokumento ng petisyon. Dapat mong isumite ang 3 kopya ng petisyon at ang mga dokumentong sumusuporta dito. Ipamamahagi sila ayon sa mga sumusunod. Unang kopya, sa kinaukulan na City o Municipal Civil Registrar o Consul General. Ikalawang kopya, sa tanggapan ng Civil Registrar General. Ikatlong kopya, sarili mong kopya. 4. Paglalathala. Kung ang petisyon ay para sa pagbabago ng pangalan o palayaw, ito ay dapat ilathala hindi bababa sa 1 beses sa 1 linggo sa loob ng 2 sunod-sunod na linggo sa isang pahayagan ng pangkalahatang sikulasyon, bilang pagsunod sa Seksyon 5 ng ORA 9,048. 5. Bayad sa paghahain. Ang City o Municipal Civil Registrar ay magkokolekta ng isang makatwirang bayad para sa pagproseso ng petisyon. Ang kasalukuyang mga halaga ay ang mga sumusunod, 1,000 para sa pagwawasto ng clerical o typographical na mga kamalian. 3,000 para sa pagbabago ng pangalan o palayaw. Gayunpaman, kung ikaw ay isang indigent na nagpepetisyon, hindi ka kinakailangang magbayad ng bayad sa paghahain. Paghahain ng petisyon para sa pagwawasto habang naninirahan sa ibang bansa o ipinanganak sa ibang bansa. Ang mga Pilipinong naninirahan sa ibang bansa ay maaaring maghain ng petisyon para sa pagwawasto ng clerical o typographical na mga kamalian, kasama ang mga pagbabago sa pangalan o palayaw sa ilalim ng ORA 9,048 at ang mga pagbabago nito. Ang petisyon ay maaaring isumite sa pinakamalapit na konsulado ng Pilipinas. Ang proseso at mga kinakailangan ay katulad ng mga petisyon na isinumite sa loob ng Pilipinas, ngunit mahalagang kumonsulta sa partikular na konsulado para sa anumang karagdagang kinakailangan o mga prosedur. Kung ang nagpepetisyon o may-ari ng dokumento ay ipinanganak sa ibang bansa, kung ang nagpepetisyon o may-ari ng dokumento ay ipinanganak sa ibang bansa, kailangan nilang maghain ng petisyon sa tanggapan ng Konsulado ng Pilipinas kung saan inireport ang kapanganakan. Kung ikaw ay maghahain sa Consul General, ang mga bayarin na kukolektahin ay ang mga sumusunod. $50 para sa pagwawasto ng clerical o typographical na mga kamalian. $150 para sa pagbabago ng pangalan o palayaw. Mga madalas na itanong, gaano katagal ang proseso? Ang takbo ng proseso ay maaaring mag-iba-iba. Para sa mga pagwawasto sa ilalim ng ORA 9,048, maaaring mas mabilis ang proseso dahil hindi ito nangangailangan ng judicial order. Gayunpaman, para sa malalaking pagbabago na nangangailangan ng mga korte, ang proseso ay maaaring tumagal mula 6 na buwan hanggang 2 taon. Saan isusumite ang petisyon? Ang petisyon ay dapat isumite sa Local Civil Registry Office kung saan nakarehistro ang dokumento ng Civil Registry. Para sa mga migranteng nagpepetisyon o yaong naninirahan sa ibang lugar, ito ay maaaring isumite sa Local Civil Registry Office ng kanilang kasalukuyang tirahan. Ano ang gagawin kung ang aking sertipiko ng kapanganakan ay may malalaking kamalian o nangangailangan ng pagkansela ng mga entry? Para sa malalaking kamalian o pagkansela ng mga entry, ang Rule 108 ng Revised Rules of Court ang dapat sundin. Ito ay nangangailangan ng paghahain ng petisyon sa harap ng Regional Trial Court kung saan nakarehistro ang dokumento ng Civil Registry. Ano ang gagawin kung gusto kong baguhin ang aking pangalan para sa mga dahilan na hindi sakop ng ORA 9,048?
Para sa mga pagbabagong hindi sakop ng ₱9,000 at 48, tulad ng pagbabago ng buong pangalan o apelyido para sa mga dahilan maliban sa clerical errors, maaaring kailanganin mong sundin ang proseso na nakasaad sa Rule 103 ng Revised Rules of Court. Ito ay nangangailangan ng paghahain ng petisyon sa harap ng AKC ng iyong lugar ng tinitirhan. Maaari ko bang ituwid ang aking kasarian sa aking sertipiko ng kapanganakan sa ilalim ng ₱9,048? Pinapayagan ng ₱9,048 na binago ng OR 10172 ang pagwawasto ng kasarian sa sertipiko ng kapanganakan nang hindi kinakailangan ang isang judicial order. Ang amendment na ito ay espesyal na nagbibigay autorisasyon sa civil registrar na ituwid ang clerical o typographical na mga kamalian kaugnay ng kasarian ng nagpepetisyon. Upang simulan ang pagwawasto, ang nagpepetisyon ay dapat maghain ng kahilingan sa local civil registry office kung saan nakarehistro ang sertipiko ng kapanganakan na sinusuportahan ng mga kaugnay na dokumento kabilang ang mga sertipikasyong medikal. Ano ang mangyayari pagkatapos na maaprubahan ang petisyon para sa pagwawasto? Kapag naaprubahan ang petisyon para sa pagwawasto sa ilalim ng ₱9,048, ang civil registrar ay magbibigay ng kinakailangang pagwawasto sa mga talaan ng civil registry. Ang inayos na entry ay ipapatala sa gilid ng sertipiko ng kapanganakan, at isang bagong sertipikadong kopya na nagpapakita ng pagwawasto ay maaaring ilabas. Dapat ding ipaalam ng nagpepetisyon ang iba pang mga ahensya ng gobyerno at i-update ang personal na mga tala upang maipakita ang naayos na impormasyon upang matiyak ang konsistensya sa lahat ng legal na mga dokumento. May mga katanungan ka ba? Pwede mo itong i-comment sa comment section o kaya magpadala sa amin ng mensahe. Mas mabilis matugunan ang inyong mga katanungan sa aming Facebook